Okay, Matthew chapter 26 verse 39, ito po yung sinasabi. And going a little farther, he fell on his face and prayed, saying, My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Okay, tayo po ay manalangin at dulog natin sa Panginoon yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Father God, guide mo kami sa aming pag-aaral as we would try to understand yung mga passages na aming tatalakayin ngayong umaga. Help us, Lord, to see kung paano po at ano yung meaning, Panginoon, ng pag-struggle ni Christ patungkol dun sa cup na sinasabi niya na kung maaari ay ialis mo sa Kanya. Lord, I pray that help us to see at tulungan niyo rin kami na may apply ito sa aming mga personal na buhay, kung paano namin ito, Panginoon, magagamit at kung paano namin ito matatalakay. Kayo po ang siyang may taas, Panginoon, sa aming kalagitnaan at kayo po ang siyang patuloy na mapapurihan. Thank you, Father God. To you all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ngayon po ay itutuloy natin yung ating serye patungkol sa gospel. Ang tatalakayin ko ngayon ay yung sinabi dito ni Christ. Kung babasahin natin ulit, sabi dito ni Jesus, Father, if it is be possible, let this cup pass from me. Ano kaya yung cup na yun sa tingin ninyo? Meron siyang binanggit dyan na cup. Meron siyang sinabing, kung maaari lang sana, ay ilayo niyo sa akin itong saro na ito. Kung pwede lang sana, ialis niyo sa akin ito. Ano kaya yun? Ano sa tingin niyo yung bagay na yan? Binanggit yan din sa John chapter 18. If you would allow, please open your Bible to John 18. Tingnan niyo yung verse 11. Tingnan niyo yung word na cup. Ang sabi dyan ni Jesus kay Peter, so Jesus said to Peter, Put your sword into its sheath. Shall I not drink the cup that the Father has given me? Ano kaya yung cup na yon? Ano kaya yung kopa na yan na sinasabi dyan na kailangang inumin o kailangang tanggapin ng Panginoong Yesus? Ano sa tingin ninyo? May kinalaman kaya yan sa kaligtasan natin? Ano po? Cup of suffering. Suffering. Ano pa po sa tingin ninyo? Persecution? Ano pa po? Ano po yung Jeric term nyo? Crucifixion. Crucifixion. Pero when you say cup, ano kaya yung meaning? Sabi ni Ate Lydia, it's suffering, pighati. So, iinumin niya yung pighati. Parang ganun yung dati. So, kung pwede lang, naalisin ng Panginoon yung possible na pighati. Tama po ba? Yan ba yung gusto sabihin ni Ate Lydia? Ano pa? Ano pa sa tingin nyo? Pag sinabing cup, ano kayo tinutukoy dyan na cup? Meron pa po ba? Ano pang ano nyo? Okay. Sa Old Testament, actually, if you say cup, hindi lang ito basta-basta suffering. So, buksan nyo yung Bible nyo, Psalm chapter 75, verse 8. Papakita ko sa inyo yung meaning o yung context ng Bible when you say cup. Saan nagpe-pertain yung word na cup lagi sa Bible? Okay? Psalm 75 po, verse 8. Ano sabi? 7:8. Verse 8 pala, Psalm 75. For in the hand of the Lord, there is a cup. Di ba? With foaming wine, well mixed, and He pours out from it, ano daw? And all the wicked of the earth shall drain it down to the dregs. 75:8. Psalms, chapter 75, verse 8. Kita ninyo yon?
Another one. Habakkuk chapter 2 verse 16. Habakkuk is from the minor prophets after Nahum, before Zephaniah. Okay? Habakkuk chapter 2 verse 16. Tingnan niyo yung sinasabi dyan sa verse 16. Ang sabi dito, you will have your fill of shame instead of glory. Drink yourself and show your uncircumcision. The cup in the Lord's right hand will come around to you, and utter shame will come upon your glory. Nagkakaroon na kayo na idea? Kapag sinabing cup, meron pa ba? Wrath? Oo. Tingnan pa natin. Sige. Jeremiah 25:15. Ito yung mga verses in the Old Testament when the Scripture uses the word cup. Okay, Jeremiah 25:15. Jeremiah is after Isaiah. Okay. Jeremiah 25:15. Tingnan niyo yung sinabi dyan. Timing actually yung topic natin kasi we're entering the Lenten season here in the Philippines. So, yung celebration ng Lenten should be understood. On the Maundy Thursday, the Roman Catholics is celebrating yung Last Supper. Okay? At isa doon ay yung binanggit bago mamatay si Christ doon sa Gethsemane, nung nag-pray si Jesus na kung maaari ay ialis sa kanya yung cup na yon. So, iintindihin natin ngayong umaga, o ngayong tanghali, yung ibig sabihin ng cup na yon. Verse 15 ng Jeremiah 25, thus the Lord, the God of Israel, said to me, take from my hand this cup of the wine of wrath, and make all the nations of whom I send you drink it. Yan din yung dahilan kung bakit ang ginamit sa Revelation na illustration ng pagbuhos ng galit ng Panginoon ay 7 mangkok, bowls, or cup, actually. Bowls and cup has the same usage sa Israel. Okay? Kaya kasi sa atin kapag sinabi yung cup dito sa Pilipinas, kapag sinabi natin cup, yun yung ginagamit sa kape. Ganyan siya, bilog, tapos merong tatangnan. Di ba? Yun yung inisip natin, tasa. O kaya yung ginagamit nyo pang sukat ng rice, yung cup of rice, di ba? Minsan ganun yung itsura. Pero sa Israel, kapag sinabi nilang cup noong panahon nila, hindi rin katulad ng kopa na iniisip natin na pang mga mayayaman na parang itsurang goblet na merong ganon, tapos merong, yung ginagamit ng mga pare. Hindi ganon ang ginagamit ng Israel, walang ganon sa kanila noon. Tandaan ninyo, hindi po mayaman sa metal ang Israel. Okay? Kaya hindi sila gumagamit ng metal chalices. Okay? Nauso yung metal chalice hindi sa mga Jewish, but sa mga Romans. Sila yung gumagamit ng metal chalice. Okay? Kung meron ng metal chalice na ginagamit lang sa temple lang, hindi mismo sa mga bahay ng mga Israelites. So, ang nasa concept ng mga Israelita, when you say cup, pag sinabi nilang cup nung panahon nila, this is an earthenware. Pag sinabi earthen, yari sa putik or clay, okay? Tapos ang korte niya ay pa-bowl na gano'n. So when you say cup nung panahon nila, this may be small bowls, okay? But it's a shape of round earthenware na pinaglalagyan nila ng soup or drinks or wine. Okay? Ito yung dahilan kung bakit sa Revelation, ang ginamit na word doon, yung 7 bowls of wrath of God, ang ginamit ay wrath or bowl. Doon sa wrath ay bowl, or in other words is cup. Yun yung isa sa mga mapapansin nyo yan. Tingnan nyo Revelations chapter 14. Well, Revelations 14. Revelations is the last book of the Bible. Chapter 14, verse 9 hanggang 10. Ang sabi dito, if another angel, a third, followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and its image and receives the mark of the forehead on his hand, he also will drink the wine of God's wrath poured full
poured full strength into the cup of His anger. So every time that the anger or the wrath of God is been talking about in the scripture, sa tuwing binabanggit ang mga bagay patungkol sa galit ng Panginoon, lagi itong na-associate sa cup. Okay? Lagi itong na-associate. Sino mayroong Tagalog Bible? Anong ginamit? Mangkok? May Tagalog ba sa inyo o lahat kayo naka-English? Ano po sa inyo, Sister Carmen? Yung word na cup, anong ginagamit? Inuman. Parang ano lang, simple lang. No? Pero it should be copa. Kaya lang, ang copa kasi Spanish yun eh. So, kung tasa rin, hindi rin siya mag-fit. So, naiintindihan nyo naman pag sinabi kong cup. Solve na kayo doon. Ha? Pag sinabing cup, naiintindihan nyo na. Nagkakaintindihan na tayo kung ano itsura ng cup. Okay na tayo doon. Basta yun yung lalagyan ng alak. Cup. Okay? So, when we say cup, lalagyan ng alak, solve na tayo doon. Yun na yung pinag-uusapan dito ay patungkol doon sa galit o patungkol sa wrath. Diba? Wrath ni God. Okay? Yung galit ng Panginoon. Okay. So, kung yun pala, ang ibig sabihin doon, ano ngayon ang gustong sabihin ni Jesus nung sinabi niya na, kung maaari lang sana, Ama, ialis mo sa akin yung cup na ito. Doon sa binasa natin kanina, okay? Sa Matthew 26. Balikan natin yung Matthew chapter 26. Ano ngayon yung implication nung sinasabi dito ni Jesus? Matthew 26 verse 39. Ano yung gusto sabihin dyan? Ano yung implication yan? And going a little farther, he fell on his face and prayed, saying, My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Ano yung gusto sabihin dyan? Let this cup pass from me. Kung maaari lang sana, ilayo mo sa akin itong cup na ito. So ano yung gustong i-imply nung message na yan ni Jesus nung nagpe-pray siya? Ano sa tingin niyo? Take away from the suffering. Sa tingin nyo, suffering yung gusto sabihin ni Jesus na maalis siya. So, possible na naduduwag si Jesus doon sa cross? Ano? Kung hindi yung cross yung kinakatakutan ni Jesus, tingin nyo takot mamatay si Jesus? I don't think so. Kasi meron niyang time na nangangaral siya, nagkagulo yung mga tao, yuhulog siya doon sa bangin. Hindi natakot si Jesus eh. Ano po? The cup of His wrath ni God. So, kung titingnan natin dito, actually hindi yung kamatayan yung kinakatakutan ni Jesus. Ano yung kinakatakutan niya? Yung galit ni God. Yung galit ni God, technically, ang siyang papataw kay Jesus. Yun yung ibig sabihin dito. So, hindi nag-struggle si Jesus na mamatay. Huwag yung isipin na, naku, tingnan mo nga, si Jesus nga nag-struggle natakot siya mamatay. Hindi siya natakot mamatay. Hindi yung pagkamatay dito per se, yung iniintindi ni Christ. Ang iniintindi niya dito ay yung magalit ang Diyos sa Kanya. At technically, yun yung mangyayari dun sa cross. Dahil ibubuhos ng Diyos yung galit niya kay Jesus. Bakit natin ito dinidiscuss? Kasi gusto ko maintindihan ninyo talaga kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. Okay? Kaya tayo napatawad dahil hindi na magkakaroon pa ng galit ang Diyos sa mga ililigtas niya. Bakit? Dahil ibinuhos na lahat ng Diyos yung kanyang galit kay Jesus. Yun yung nangyari. Naintindihan niyo po ba ito? Napakatindi ng meaning o yung scope talaga ng salvation if you would understand. Kasi hindi lang ito yung tipong parang, sige, napatawad na kita. Hindi. Sabi ko nga sa inyo, the last time that I discussed the Gospels, nung
nandun tayo sa bahay nila, Brother Lito, ng mga Lupango. I told everyone na ang nangyari ay hindi na magagalit ang Diyos sa'yo. Why? Bakit hindi na magagalit ang Diyos sa'yo? Hindi lang dahil sa ginawa ni Jesus lahat, but binuhos ng Panginoon yung kanyang galit. Di ba sabi ko sa inyo, hindi lang ito basta-basta nagpatawad ang Diyos. Hindi yung tipong parang nawala lang yung galit niya, yung parang mag-away kayong dalawang tao. Halimbawa, magkaaway kayo. So, paano mawawala yung galit niya sa'yo? Mawala lang? Hindi. Meron siya pinaglabasan ng galit niya. Okay? May pinaglabasan ng galit ang Panginoon. Akala lang natin, dito natin maintindihan, He is God of love. Yes. He is loving kasi minahal niya tayo. Pero hindi lang natapos na minahal niya tayo, but siya rin ay isang judge, isang righteous judge, na inilabas niya rin yung kanyang galit kasi kailangang masuffice. Kailangang magkaroon ng judgment. Hindi pa pwedeng palampasin lang ang isang bagay. Ito ang problema sa atin, lalo na sa mga Pilipino. No? Sa mga Pilipino, kapag meron tayong pagkakautang sa isang tao, ang gusto natin, maibsan lang yung pagkakautang natin, mapatawad tayo. Sa kapatawaran na gusto natin, magkalimutan lang. Yun yung iniintindi natin. Di ba? Ang gusto nating mangyari, isipin niyo mga kapatid, ganito madalas na nangyayari. Halimbawa, may utang ako kay Mikmik. Mik, pautang naman. So, dahil sa iniisip ni Mikmik na ako ay magbabayad someday, pautangin niya ako. Pinautang ako halimbawa ni Mik ng 10,000. Pero dumating yung panahon na tuwing magkikita kami ni Mikmik, lagi akong umiiwas. Pagka magkasalubong kami, imbis na magkasalubong kami, iiwas ako. Okay? Pag magte-text siya, hindi ko siya sinasagot. So, ano mangyayari? Magagalit siya. Okay? So, ngayon, dahil nagalit siya, tapos sabi niya, dahil sa, sige na nga, papatawarin mo na lang. Sige, patawad na. Hindi na ako magagalit sa pagkakautang mo. Madalas ang iniisip natin, dahil sa pinatawad tayo, kakalimutan na rin natin yung offense na ginawa natin. Iyon ang madalas nating gawin. Nakakalimutan natin na para mabura ang kasalanan mo, kailangan na pagbayaran mo yun. Okay? Kailangan mong pagbayaran yun. Parang sa mga nagkasala, halimbawa, merong mga Christians na, merong mga tao na nagkasala ng rape. Ng rape. Okay? Dahil sa nang rape siya, meron siyang pananagutan sa batas. Tama o wala? Meron o wala? Meron. Nang rape siya. May kasalanan siya sa batas. Yung na-rape, halimbawa, sabihin man niya na pinatatawad ko na po kayo. Makukulong pa ba ng reklusyon perpetua o hindi na yung nang rape? Makukulong na o hindi na? Makukulong pa rin. Kahit pinatawad na nung na-rape, yung nang-rape, kailangan pa rin yung pagbayaran yun. Ganun po yung nangyari sa ating kaligtasan. Pinatawad tayo in the guilt that we have, at sabi ng Diyos, sige, pinapatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin na hindi na-execute yung justice. In-execute pa rin yung justice. At yun yung pinakamatindi rito. Kasi nung in-execute ni God yung justice niya, ipinalo niya yun kay Jesus lahat. Ihinampas niya yung kanyang galit. Ibinuhos niya yung tindi ng kanyang galit. Lahat-lahat kay Jesus. Kaya yung kapatawaran na binigay sa atin, it's not cheap. Naakala natin parang pinalipas lang. 'Di ba? Kasi diyan tayo pinalaki, parang sa bahay. Kaya ang bata ay nai-spoil kasi madalas ang mga magulang kapag pinatawad yung anak, pinalalampas. Yun yung kapatawaran na ginagawad natin. Usually yun yung nasa utak natin na kapatawaran. Kalimutan na lang. Okay? Yun din yung nasa isipan, halimbawa, merong sa bahay, nagkasala sa inyo, lagi nyo iniisip na, sige, kalimutan na natin yan. Madalas tayo doon sa kalimutan.
Ang hindi nyo napapansin, hindi nyo naman talaga nakakalimutan. Natatakpan nyo lang. Kasi someday, pag naulit-ulit yung offense sa inyo, ano mangyayari? Inuungkat nyo ulit. Tama ba? Dahil ang term nyo, ang sabi nyo kasi kalimutan lang. Actually, hindi nyo kinalimutan, isinangtabi nyo lang. Oo. Isinangtabi nyo lang. Tinakpan nyo lang pasandali. Kaya, pagdating ng oras na meron uling nangyari, na nagawa nyo ulit yun, uulitin nyo, uungkatin nyo yun. Bakit? Kasi wala talagang kapatawarang nangyari. Ang tunay na kapatawaran, i-deal nyo yun. Okay? Halimbawa, si lalaki ay nagkasala kay babae. Okay? O doon sa mga bagong mag-asawa dyan. Okay? Ang mga bagong kinasal. Halimbawa, merong kasalanang nangyari between the two of you. Okay? Anong kailangan gawin? Kailangan ba ay palipasin na lang? Kailangan nyo yung i-deal. Kailangan nyo yung pag-usapan. Paano nyo yan i-resolve? Hindi yan tipong parang, sige, kalimutan na natin yan, tapos na yung nakaraan. Hindi totoo yun. Dahil pag naulit yan, sigurado magre-recur at pag-aawayan nyo na naman. Kaya kailangan i-deal. Ano yung mga precautionary measures na dapat gawin? Okay? Yan pala yung pinagsisilosan eh. So, ano dapat gawin? Alisin na yun. Kasi yun yung pinagsisilosan eh. So, tanggalin. Hindi tipong parang, sige, kalimutan na natin yan. Ano mangyayari? Uulitin. Pag naulit, sinasadya man o hindi, sabi nga ni Sister Carmen, makukot-kot na naman yan. Diba? Mauungkat na naman yan. Kaya kay God, hindi na issue yung ating mga sins. Okay, hindi ko sinabing may lisensya tayo to sin. Okay, in the future. No, hindi yon. But, yung ating kasalanan ay for sure may kapatawaran. For sure may kapatawaran. Okay, for sure. May kapatawaran. Yung mga minahal ng Diyos, for sure may kapatawaran. Kasi, yung galit ng Panginoon, ibinuhos na kay Jesus. Kaya ang sabi ng 1 John, if we confess our sins, meron tayong siguradong kapatawaran. Kasi, minahal ka niya eh. Yung galit na instead na sa'yo mapupunta sana, paid na. Paid na in advance. Okay? So, yon ay napakagandang maintindihan, okay, na yung wrath of God ay bayad na. Ngayon, gaano ba kalaki yung wrath of God? Bakit ba importante na maintindihan natin na yung sins natin ay magdudulot sa atin sa kapahamakan? Meron ba dito na hindi nagkasala even before? Meron po ba? Please, taas ang kamay. Sino sa inyo yung hindi nagkasala mula nung simula, mula nung pinanganak? Margie, nagkasala ka na ba? Naranasan mo na? Di ba? Lahat ba tayo nagkasala dito? Meron ba dito hindi nagkasala? Si Bumpy, paglaki-laki pa niyan. Hindi makakaiwas yan. Okay? That's the reality of life. Lahat ng tao magkakasala. Okay? Bakit ayaw ng Diyos na magkasala ang tao? Ano sa tingin ninyo? Bakit niya binabawal ang kasalanan? Bakit? Ano sa tingin ninyo? Masarap ang kasalanan, yes or no? Yes or no? Yes! Walang lokohan, masarap ang kasalanan. Okay? Masarap ang sin. Masarap gawin ang sin. Isipin nyo na lang kung mahaba ang pila, tapos mauunahan mo sila, masaya o hindi? Masaya. Masaya. Diba? There is a movie in YouTube na pinroduce ni Ray Comfort. Okay? It is a movie about John Lennon. Ang title is Genius. Kung meron kayong time to watch in YouTube, panoorin nyo yung title ay Genius. Patungkol yun sa buhay ni John Lennon. Okay? Avid fan kasi ako ng Beatles kahit noon pa. So, pinanood ko yun. Ang sabi doon sa movie, si John Lennon, isa siyang, galing siya sa Presbyterian Church sa
sa England. Tapos lumabas siya kasi ang church boring. So, naglabas sila noong 1966 ng isang publicity. May sinabi sila sa press con nila na ikinagalit ng lahat. Nung sinabi ni John Lennon that the Beatles is more popular than Jesus. Actually, totoo, nung time nila talaga na I think 76 million fans ang pumunta sa isang event sa US na parang concert ng Beatles. Walang makakabura nun. Walang makakabura nun. Around the world, 76 million yung nagpunta. At hanggang ngayon, hindi kakayaning burahin yun ng any single concert. Kahit si Lady Gaga, hindi niya kayang burahin yung ginawa ng Beatles. Kaya sinabi ni John Lennon that the Beatles is more popular than Jesus. Totoo yun. Nagalit yung mga tao sa kanila. Okay? Pero totoo yung sinabi ni John Lennon. Okay? Tapos, ang nangyari, merong isang fan na parang baliw lang, gusto niya sumikat. Gusto niyang pumatay ng mga sikat na tao para sumikat. Ang nagkataon na nandun siya sa isang place na malapit si John Lennon. So para sumikat siya, pinatay niya si John Lennon, binaril niya. Okay. So yun yung nangyari, namatay si John Lennon noong 1981. I think, 1981, nung namatay si John Lennon. After niyang maging hippie-hippie, after niyang kantahin yung Imagine. Alam niyo yung kanta na yan? Imagine there's no heaven. So yun yung mga sikat na kanta niya. Tapos, after nung explanation ni Ray Comfort, meron siyang isang parang public place. Kasi ang style ni Ray Comfort ng pag-evangelize, i-deal niya yung kasalanan doon sa isang tao. So ang tanong niya doon sa mga tao, kayo ba papatay kayo ng walang dahilan? Kayo po, tatanungin ko kayo, papatay ba kayo walang dahilan? Hindi. Halimbawa, yung inyong mahal sa buhay, halimbawa yung inyong anak, niloloko ng kanyang asawa. Okay? Tapos, sinasalbahe kayo. Yung pamilya niyo. Okay? Tapos, merong isang paraan para yung inyong manugang imamatay. Lalagyan nyo lang ng arsenic yung kanyang pagkain. Walang makakaalam nun. Okay? Ito yung pinaka-lason na hindi mapapansin kasi kakulay siya ng tubig, wala siyang amoy, at hindi siya mapapansin. Kung hindi, kahit i-autopsy po yun at hindi i-dissect yung kanyang digestive system, hindi yun mapapansin. Kasi hindi siya mag-create ng sugat sa loob. Okay, ang gagawin ng arsenic ay papatayin niya yung mga ugat sa katawan ng tao. Mamamatay siya kung mahalo siya sa dugo. Okay, ito yung ginamit doon sa isang Pisay students na nabalita dati na nag-agawan sa first honor. So, ginilagyan ng isang estudyante na arsenic yung tubig ng isang estudyante. Okay. Kasi yung arsenic hindi yan mapapansin. Okay, so yun lang ang gagawin nyo. Salbahe yung manugang nyo. Lagyan nyo lang na arsenic yung pagkain. Gagawin niyo? Battered wife yung anak niyo. O battered husband yung anak niyo. Sinasalbahin yung mga apo niyo. Hindi gagawin? Hindi kayo Christian. Walang makakaalam, promise. Walang makakaalam. Walang kulong, walang kulong. Tuloy yung buhay. Oo. Papatayin niyo lang, walang kulong. Gagawin niyo, hindi. Hindi nyo nga mapalayas kasi pati nga kayo sinasalbahe. Gawin nyo hindi. Sige, pasayahin natin ang buhay. Bibigyan ko kayo ng 6 million pesos para gawin nyo yun. Kasi galit na galit ako kasi nagsumbong sa akin yung anak nyo. Tapos sabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng 6 million pesos. Lagayan nyo lang ng arsenic. Gagawin nyo hindi. Gagawin nyo hindi. Alam nyo, nakakatawa doon sa survey na yon, doon sa YouTube, doon sa movie na Genius. 9 out of 10. So, I think parang 88% nung lahat ng tinanong ni Ray Comfort. Sabi nila gagawin nila. Iba-iba yung katuwiran. Sabi nung isang in-interview, salbahe siya eh. Dapat mamatay siya. Tapos sabi nung isa, pera na yun eh. Sabi nga nun, gagawin ko siya. Sabi naman nung isa, wala namang kulong, wala namang makakaalam. Gagawin ko siya. Alam nyo, aminin nyo man sa hindi, lahat po tayo, there is evil inside ourselves. Aminin nyo man o hindi. Tama?
Ang tanong, bakit binabawal ng Panginoon ang evil? Sagutin niyo ako, bakit? Bakit? Bakit ayaw ng Diyos ng kasalanan? Bakit nga po? Bakit? Pwede namang maging okay kay God eh. Kasi siya naman si God eh. Tandaan ninyo, nagpapapatay ang Diyos. Nagpapaubos pa kahit sanggol. There are times na pinaubos ng Panginoon kila Joshua. Kaya nagalit siya kay Achan kasi nagtira siya ng damit. Bakit? Masamang pumatay, pero si God nagpapatay eh. Nagbabago ba yun? Ganun ba yun? Nung dumating si Jesus, masama nang pumatay. Pero noong time nila Moses, okay lang pumatay. Tandaan ninyo, may commandments na noong time ni Joshua. Masamang pumatay. May 10 commandments na noon. Pero pinaubos ni Yahweh yung mga kalaban ni Joshua. Wala silang ititira kahit sanggol. Genocide yung inuutos ni God. Same as ginawa ni Hitler. Mas malala pa kay Hitler si Joshua kung tutuusin. David was a barbaric man. Bakit gano'n? Kaya nagiging masama ang isang bagay, it depends on God. Kung sinabi ni God yun. Okay? Tandaan niyo yun, ha? Yung pagpatay, kaya siya naging masama, nung sinabi ni God. Pero kapag sinabi ni God na patayin nila, masama yun o hindi? Hindi. It depends upon Him. Kasi siya yung authority. Ngayon, bakit masama ang sin? Masama ang sin dahil dalawang bagay. Una, it will hurt your fellow man. Masama ang sin kasi makaka-apekto yan sa'yo sa ibang tao. Ano ba yung commandments? Huwag kang papatay, galang mo ang iyong ama't ina, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang magkukubit ng ari-arian niya. What is it all about? It's all about not hurting our neighbors. Di ba? Yes or no? It's all about not hurting our neighbors. Kaya anong kabalitaran ng not hurting our neighbors? Love your neighbor. Kaya ang sin, ang kabaligtaran niyan is to love our neighbor. Kasi ang sin hurts our neighbor. And the best thing why God hates sin, because it will hurt our God. Kasi when we sin, we are having another God besides God. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? Kasi kapag nag-disobey kayo, it only means hindi siya ang sinusunod mo. Kapag hindi siya ang sinusunod mo, ano ini-imply nun? Hindi siya ang iyong Diyos. If He is not your God, you have another God. Yun yung implication nun. Okay? Nagigets niyo po ba? Kaya galit ang Diyos sa sin kasi it's hurting your neighbor and you're hurting your God. Okay? Kaya if you would hurt your God and you hurt your neighbor, yan ay kabaligtaran ng love. Kaya po, when you are not a Christian, and the wrath of God is yours, napakatindi ng mangyayari dahil ibubuhos ng Panginoon yung kanyang wrath sa iyo. Tandaan ninyo, hindi lahat ng tao tinubos ni Jesus. Okay? Gusto kong linawin ito. Hindi lahat ng tao tinubos ni Jesus. Kasi kung tinubos ni Jesus sa lahat ng tao, dapat lahat ng tao wala sa impyerno. Dapat lahat ng tao ligtas. Pero bakit may mapapahamak? Dahil hindi lahat ng tao tinubos. Sapat yung kanyang ginawa sa wrath ni God, yes. Pero meron lang specific na mamahalin ang Diyos para magkamit yung salvation na yun. Okay? So,
Tingnan ninyo, Isaiah chapter 53. Itong Isaiah 53 ang paborito kong chapter sa buong Bible. Okay? Higit pa sa Psalms 91. Marami sa inyo, Psalms 91 ang favorite. Ako, Isaiah 53. Kasi dito sa Isaiah 53, binanggit yung prophecy about Christ na napakalinaw na siya yun, kung ano yung mangyayari, kung ano yung gagawin niya. Tingnan niyo yung verse 6. Sabi dito, all we like sheep had gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. The Lord has laid on him. Ibinuhos ng Diyos sa Kanya lahat ang kasalanan natin. Iyon yung cup na tinutukoy dyan ni Jesus. Okay? Iyon yung cup na sinasabi na iinumin ng Panginoong Hesus. So, yung cup of the wrath of God. So, nung nagpe-pray siya doon sa Gethsemane, ang hinihiling doon ni Jesus, kung pwede sanang wag niyang kamtin. Pero hindi pwede. Kaya nga, nung nandoon na sa harapan ng mga sundalo si Jesus, tapos kumuha na ng kutsilyo, ng makayara, naalala niyo, sabi ko sa inyo, hindi espada. Mali yung ginagawa sa mga sinakulo na may espada si Pedro. Parang, tapos tinagpas ni Pedro, hindi espada yun. Kutsilyo lang ho, walang espada si Pedro. Tandaan niyo, mangingisda si Pedro. Ang may mga espada lang ng time nila ay mga soldiers. Yun yung kanilang weapons. So pagka meron kang espada nung time na yon, maakusahan ka ng illegal possession of deadly weapons. Okay? So, ako agad ni Kuya Jerry. Pag nagkaroon kayo ng espada nung time na yon, makakasuhan kayo ng illegal possession of deadly weapon. So, ano yung dala-dala ni Pedro? Kung naalala ninyo, kumakain sila, tapos sabi ni Jesus, kung meron kayong tabak, dalhin nyo na. Ano ang kinuha ni Pedro? Kutsilyo. Ano sabi nila? Sapat na po ba to? Meron po kami dito dalawa. Naalala nyo yun? Sa Last Supper. So, dala-dala yun ni Pedro. Okay? Dala-dala yun ni Pedro. Hindi niya yun maintindihan, ba't niya kailangan dalhin? Pero nung dumating na yung time na aarestuhin na si Jesus, doon lang naintindihan ni Peter, ito pala yung sinasabi ni Jesus. Kaya pala kami pinagdadala ng kutsilyo. So anong ginawa ni Pedro? Kinuha niya from his pocket, hindi ko alam kung saan nanggaling, kung saan lalagyan niya yon. Kinuha niya yon. At ano ang target niya? Tenga? Leeg. Kayo ba papatay kayo, tatargetin niyo tenga? Leeg yun. Pag gano'n ni Pedro, ng leeg nung Malchus, okay, nung sundalo, magaling sa reflex yung Malchus. Ilag siya. Okay? Sino ang natamaan? Yung tenga. Okay? Yun. Hindi yung tipo katulad sa ginagawa sa mga sinakulo na talaga ang target yung tenga. Kasi kung yung tenga yung target nun, tatamaan yung balikat nun. Para magkaroon ka ng force na ganun kalakas para tagpasin nyo yung tenga, it will also give you the force para tamaan mo yung balikat, pero hindi tinamaan yung balikat. Therefore, anong target niya? Leeg. Dahil sa magaling yung reflex niya, dahil sa siya ay sundalo, wala siyang suot-suot na helmet, dahil si Jesus naman yung kanilang huhuliin, hindi naman sila sasabak sa gera, hindi na kailangan magsuot ng helmet, tinamaan yung tenga ng sundalo. Okay? Para kayong nasa soko. Ay, nasa soko, no? Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, yun yung senaryo nung time na yon. Ano sabi ni Jesus? Pedro, pasok mo yan dun sa lalagyan mo. Bakit? Kailangan kong inumin itong cup na ito. Ibig sabihin, Jesus, take it as yes. Even though it's hard, and sabi niya, opo, gagawin ko to. Not my will, but your be done.
Yun yung sinabi niya sa Panginoon. So ano yung kanyang iinumin? It is the cup of the wrath of God. Kaya we should really appreciate the salvation that we have. Kasi technically, ibinuhos ng Diyos yung galit niya kay Jesus. So paano ito? Okay? Paano ang nangyari sa ating kaligtasan? Actually, hindi lang tayo, ito yung inuulit-ulit ko sa inyo hindi lang inalis ni God yung kaparusahan, but pati yung galit, inubos ni Jesus. In-exhaust. Na-exhaust yung galit. Si God ay punong-puno ng galit sa sin mula sa panahon ng nilikha niya si Eva at si Adan hanggang sa future ng mundo. Tandaan niyo, tayo lang ang bounded sa time, si God hindi. Tama ba? Yes or no? Bounded ba si God sa time? Hindi. Tayo lang ang bounded sa time. Actually, hindi natin alam kung yung pagsisimula ng mundo hanggang sa katapusan, gano'ng kahaba yun eh. Tapos, anong pace ng buhay ni God nung nagsimula at anong pace ng buhay ni God matatapos. Hindi natin alam yun at hindi natin yun malalaman. Okay? Kasi eternity to eternity, wala yung concept ng time kay God. Tayo lang ang may concept ng time. Okay? Ngayon, isipin ninyo, gaano karaming sin ng mga minamahal niya mula nung time ni Eva at ni Adan hanggang sa katapusan ng mundo. Gaano karami? Kaya bilangin ng numbers? Pasensya na kayo, medyo pa ako kasi yung sipon, meron pa rin. Sa tingin niyo, naintindihan niyo yung tanong ko? Gaano karaming sin ng kanyang mga minamahal mula nung kanyang nilikha ang mundo hanggang sa matapos ito? Gaano karami kaya yun? Anong pinakamataas na number na alam nyo? Bukod sa trillion, sa billion, ano pa? Susunod. Quadrillion, killion, ano pa? Ha? Zillion? Ano po yun? Zilayon. Ano na? Anong pinakamataas natin? Sigurado ako kahit na gaano pa kataas siyang kayang i-exhaust yan ng sin ng tao. Di ba? Google. Google? Talaga? So, parang infinity na yun. Parang yun na yung pinakamataas. Okay, ngayon, tingnan ninyo sa isang tao lang, gaano kaya karaming sin ng isang tao? Isang Christian na lang, gaano karaming sin meron ng isang Christian sa whole lifetime niya? Di ba? Isipin ninyo, gaano karami tayong Christian na ganon karami yung sin. I-compile nyo lahat yon, yun yung katumbas at ganon yung tutumbasan ng wrath ni God. Yes. Lahat yun. Bakit tayo ba, nabuhay ba tayo in the past? Di ba future tayo noong past? Nung namatay si Jesus, di ba future tayo? Oo. Bayad yung kasalanan natin. Kahit sa future, bayad. Tapos yung kasalanan in the past, bayad rin. Kaya nung namatay si Jesus doon sa cross, nung sinabi niya, it is finished, yung effect nun, bumalik doon sa past, pumunta sa future. Nakuha niyo? Gumanon yung effect nung sinabi niya, it is finished. Yung kapatawaran nun, pag ganun, papunta sa past, saka papunta sa future. Isipin nyo, gano'ng karaming kasalanan yon. I-compile nyo lahat yon. Gano'ng kalaki yung wrath ni God. Ganon yung ipinataw na wrath kay Jesus. Kaya nga po, we should appreciate it, yung kasiguraduhan ng salvation. Bakit? Kasi yung kapatawaran na binigay sa atin ni Jesus Christ, enough. Na kahit yung future sin ninyo, kailangan lang natin hingin ng tawad sa Panginoon yun. Pero guaranteed yung kapatawaran, sabi ng 1 John, if you would ask, if you would confess, merong kapatawaran. Ibig sabihin, hindi nyo pa nagagawa yung sin ninyo, may guarantee na. If you would confess. Hindi ko sinasabi na may license kayo to sin. No. If you are a real Christian, an elect of God, you will for sure be preserved by God. Yun yung isang magandang bagay doon. Kaya yung kapatawaran na ito, ang katumbas niyan ay galit ng Diyos. Yung galit ng Diyos na binuhos niya, hindi lang binuhos basta kay Jesus. Okay? Simut sarap. Okay? Sinimot ni Jesus up to the last patak ng galit ng Diyos dun sa cup niya.
yung galit ng Diyos dun sa cup na yon. Inubos lahat ni Jesus yon. Tinanggap niya yung lahat. Kung paano man yun ginawa, it is a mystery kung paano ginawa ni God yun. Na mahal niya si Jesus tapos nagalit siya at the same time. Hindi ko alam kung paano maaabot ng ating kaisipan yun. It is a very, very vague para sa ating finite mind. Pero isa lang ang katotohanan. Inubos ni Jesus lahat ng galit ng Diyos sa lahat ng kanyang mga minamahal. Ganon yung nangyaring kapatawaran. Ano ngayon ang tawag doon? Ang tawag doon, yun yung propitiation. Okay? Yung propitiation, inapis ni Jesus yung wrath ni God para sa atin. Okay? That is to placate or to appease. In other words, to propitiate. Ibig sabihin, inexhaust. Inubos ni Jesus lahat ng galit ng Diyos para sa atin, supposedly. Ngayon, merong isang bagay na ipinapakita sa Old Testament na ilustrasyon naman doon sa tinatawag naman na another term which is called yung tinatawag na atonement o yung expiation. Yung expiation naman, ito naman yung pagkalimot o hindi na iisipin pa ng Diyos yung ating kasalanan. Okay? Yung propitiation, binayaran. Okay? Tinumbasan. Inubos yung penalty. Naiintindihan ninyo? Okay? Dalawang term po ito ha. Propitiation, binayaran niya yung penalty, inubos niya yung galit ni God. Expiation, ito naman yung nilimot niya yung ating sin. Hindi na niya aalalahanin. Okay? Puntahan natin Hebrews chapter 8. Verse 12, pakibasa po. Hebrews 8 verse 12. Sige pa, pakibasa. For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. See? Hindi lang niya po ipo-forgive yung sin. Okay? Hebrews 8:12. Hindi lang niya papatawarin yung inyong sin. Ano pang gagawin? Kakalimutan niya. Bakit niya kakalimutan? Dahil tinakpan niya lang? Hindi, dahil na-solve. Oo. Kaya niya yun kakalimutan dahil na-solve. Umiral yung kanyang love nung nag-forgive siya, pero umiral rin yung kanyang justice, kaya niya, he will forget. Kasi na-serve yung justice. Paano na-serve? Paano na-serve yung justice? Nung binuhos yung cup of wrath kay Jesus. Na-serve yung justice niya. Kaya technically, kung iisipin ninyo, napakaganda ng security na binibigay niya sa kanyang mga minamahal. Kasi hindi ka lang pinatawad, bagkus kinalimutan niya na yun. Kasi na-serve. Ito ang nangyayari sa maraming Christians. Tatanggapin si Christ. Magkakaroon ng assurance. Pero pagka nakasala, anong iniisip? Pagka nakakasala kayo, ano iniisip nyo? Hindi lang yun. Iniisip nyo, nawawala yung inyong salvation. That's wrong. That's wrong. Okay? Dahil naubos na ni Jesus yung wrath of God. Na ano po? Actually, ang problema lang natin dyan, kasi iniisip ng marami na lisensya yung salvation para magkasala. That's wrong.
wrong understanding yun dahil sinabi ni John na if you say that you have no sin, wala sa'yo ang katotohanan. Okay? Ibig sabihin, you sin. Then, kung nagkasala ka, ano dapat mong gawin? Confess. Yun ang sabi ng 1 John. Ano ang meron tayo? Assurance of? Hindi lang salvation. Bakit tayo nagkakaroon ng assurance of salvation? Dahil meron tayong assurance ng forgiveness. Di ba? Even though you will sin in the future, there is a assurance that God will forgive you. Anong patunay na God will forgive you? If you would confess. Dahil ang mga tunay na Christian, ang mga totoong sa Panginoon, they will not be glad when they sin. Anong mangyayari when they sin? Ang mga totoong Kristiyano, hindi lang guilty. They will look for God and they will ask for forgiveness. Sigurado yun. Kasi yung mga non-Christian, nagigilty rin eh. Pero nagsisisi ba? Hindi. Yung mga totoong Christian, magsisisi yun. Kaya, merong kasiguraduhan. Kaya even in the future, siguradong meron silang kaligtasan. Bakit? Kasi siguradong magsisisi yung mga totoong Christians. Yun yung tinatawag na He will preserve us. God will preserve. Kaya ito rin yung magandang bagay na ipinakita even in the Old Testament, yung illustrasyon dito. Okay? Punta tayo sa Leviticus chapter 16, verse 20 hanggang 22. Leviticus 16, 20 hanggang 22. Hindi lang ito patungkol sa guilty feelings, but this is an illustration that God already forgave all of our sins, okay, all of our sins. And He also forgot or forgets all of our sins. Sige pa, pakibasa. Leviticus 16, verse 20 hanggang 22, please. And when I have made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, the seraphim, the lintel, and Aaron shall lay all his hands upon the head of the lintel, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions and all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a sick man into the wilderness. Okay, thank you po. Nakita niyo yung sinabi dyan? Pagkatapos na magkaroon ng atonement sacrifice, kukuha pa ng isa pang goat. Itataka kayo, bakit goat? Bakit hindi sheep? Actually, sa kanila nun, napagpapalit-palit pa nila yung terms ng goat, ng sheep. Yan din yung dahilan kung bakit sa Chinese calendar merong Year of the Goat o Year of the Sheep, pero pareho lang. It doesn't matter kasi sa kanila. Kasi basta ganon yung itsura, it may be a goat or it may be a sheep, pero same na yung kanilang tinutukoy. Walang pinagkaiba sa atin sa kalabaw, sa baka, sa tamaraw. Okay? Basta sinabing bull, it may be a carabao, it may be a cow, it may be a tamaraw. Basta bull, lalaki, na horned animal, na cattle. Naintindihan niyo ako? So yan, sa scapegoat na tinatawag, after na magkaroon na atoning sacrifice yung sheep, kukuha ng isa pa, then ibubulong yung kasalanan. Okay? Ibubulong yung sin doon, tapos yung blood, ipapatong doon sa ulo nung sheep or nung goat, tapos hahampasin yun, papakawalan, papunta doon sa wilderness. Ano yung gustong ipakita nun? Sa atin, kapag sinabing scapegoat, taga-salo ng sisi. Tama? Sa kanila, yung scapegoat, hindi lang taga-salo ng sisi. What does the scapegoat pertains to? Ini-illustrate nito na yung sin mo ay inalis ng Diyos at inalayo na sa'yo at di mo na makikita kailanman. Ibig sabihin, hindi na yun maaalala ni God, yung sin na yun. So our sins, technically,
shows that, kumbaga parang pinapakita dito, inalis ng Panginoon yung sin sa atin, pinatakbo yung sin na yon, nilayo ng Panginoon sa ating mga buhay. Ibig sabihin, ganon ang effect ng pagpapatawad ng Panginoon. Dito nakuha ni David yung part ng Psalms 103 verse 12 na kinakanta-kanta natin. Buksan niyo yung Bible niyo, 103 verse 12. Alam niyo yan. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. Ano sabi dyan? As far as the east is from the west, so far as he removed all transgressions from us. Hindi nyo ba nakita kung paano naintindihan ni David at the early time niya, nabuo na yung kanyang understanding, yung kanyang theology patungkol sa kapatawaran? Hindi ba kayo humahanga doon na at the early time, ng time ni David, naintindihan na ni David yung concept ng kapatawaran? Sa atin, ang concept natin ng kapatawaran, pag pinatawad tayo ni God, iniisip natin na kapag inulit natin, nawawala yung salvation natin. Akala natin kapag nagkaroon tayo ng kasalanan, nawawala yung salvation natin. Pero even at the time of David, naintindihan na niya na kung gano'n raw kalayo yung east is from the west, gano'n din daw katindi yung kapatawaran ni God. So kapag pinatawad ka ni God, pinatawad ka. Naintindihan niyo yun? Pag pinatawad kayo. Hindi nawawala yung kaligtasan niyo every time kayo nagsisin. Ito yung isang bagay na napakaganda na dapat natin ma-appreciate for our salvation that God gave us. Sana po, ma-appreciate yung salvation mo. Na yung kapatawaran ni God, inilayo niya sa inyo yung sin na yun. Inilayo niya na yun sa atin. Hindi na yun counted. Okay? Hindi na yun counted. Ito pa, isa pang bagay na, kaya nga sabi ko, namamangha ako, kung hindi kinasihan ni God, kung hindi inspired ni God si David, hindi niya ito maintindihan. Isipin nyo, yung theology ni David, noong time niya, wala pang mga pastor na nag-explain, wala pa sila Paul. Ang mga prophets noon, minsanan lang makita ng mga hari. Pero at that time, naiintindihan na kagad ni David yung concept ng kapatawaran, na ilalayo ng Diyos yung sin sa kanya. Hindi na makikita ng Diyos sa kanya yung sin. Tingnan nyo pa, Psalms 130, verse 3 to 4. Tingnan nyo kung gaano naintindihan ni David yung concept ng kapatawaran. Psalms 130 verse 3 to 4. Pakibasa po. If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Hanggang 4 po. But there is forgiveness with thee, that thou mayest be served. See? If you, Lord, keep a record of sins, O Lord, who could stand? Kanta na naman yan, di ba? Di ba? Kung bibilangin ng Panginoon ang ating mga kasalanan at i-record niya, sino ang tatagal? Kaya nga mali yung doktrina nila eh. Yung doktrina nila na lahat ng sin natin sa mabubuting gawa natin, nililista. Di ba? If you are, kung kayo po ay lumaki sa Roman Catholicism, ako po, lumaki ako sa Roman Catholic Church. Okay? Ang tinuturo sa catechesis, inililista ng guardian angel ko, okay, lilista ng guardian angel ko, lahat ng kasalanan ko, tapos lahat din ng mabubuti ko. Tapos iwi-weigh yun. Titingnan ko alin yung mas matimbang. Kalukuhan yun. Dahil kapag ni-record lahat ng kasalanan natin, hindi tayo uubra. Diba? Who could stand? If God would mark our transgression, who would stand? But with you, there is forgiveness. Therefore, you are feared. Okay? So ito lang yung gusto kong maintindihan ninyo mga kapatid. What is propitiation? Ano ibig sabihin ng propitiation?
Ang propitiation, binayaran ng Diyos, binayaran ni Jesus yung galit ng Diyos. Nagkaroon tayo ng kabayaran o in other words, atonement. In-exhaust niya yung galit. What is expiation? Ang expiation, kakalimutan ng Diyos yung galit niya. Dahil inilayo niya. Anong illustration? Scapegoat. Okay? Ang illustration ng expiation ay yung scapegoat. Ngayon, para saan lahat ng ito? Bakit natin ito pinag-aaralan? Number one, this is for you to understand how great is the mercy of God for us. Pangalawa, how great is the deeds of Christ for us. Pangatlo, okay, how great is the power of the Holy Spirit for us to be reminded. Para maintindihan natin na yung kaligtasan natin ay hindi po nawawala dahil bayad na. Inubos na ni Jesus yung galit, okay, at kinalimutan na ng Diyos yung sins. Ngayon, ang question, Pastor, ibig sabihin, hindi na tayo hihingi ng tawad. Mali. Dahil ang sabi ng 1 John, if you will say that you have no sin, the truth is not in you. Okay? So, anong ibig sabihin? Magkakasala ka pa rin. Pero ano sabi ng 1 John 1:9? If we confess. Ano raw? Is faithful and just. Forgive us our sins. Dapat nating makita yon na mayroong guarantee yung kanyang faithfulness at yung kanyang just side ni God. Faithful and just. He will forgive us. Actually, yung word na faithful and just nakakatakot. Kasi pag sinabi yung faithful and just, and you will ask for forgiveness, should God forgive you? He's just. Will He forgive you? Should He? Hindi dapat eh. Tama? Paulit-ulit yung sin nyo. Just ba na forgive tayo? I-forgive tayo? Lalo na yung word na faithful. Pag sinabing tapat siya at husgado siya, will He forgive you? Hindi. Dapat hindi. Pero ang sabi doon, He will. Kaya dapat nating ma-appreciate yun na yung forgiveness niya, ang ibig sabihin ay nakahanda na. Ibig sabihin, even though we will sin in the future, tayo ay patatawarin ng Diyos. Ano ang patunay na papatawarin niya tayo? You will confess. Kasi ang tunay na Kristiyano, for sure, He will. Ang hindi Kristiyano, He will not. Bagkos, ano gagawin ng hindi totoong Kristiyano? Enjoy. Diba? Enjoy sa sin. Okay? So, ang question lang dyan, tanungin niyo yung katabi niyo, enjoy ka sa sin? Medyo problema yun pag nag-i-enjoy kayo sa sin. Yun yung problem. Okay? So, yun po yung gusto ko iwanan sa inyo ngayong tanghali. Ngayong umagang ito. Gusto ko makita ninyo yung propitiation at yung expiation na ginawa ni God. Illustration is the scapegoat. Okay? At kung paano yan ginawa. Okay po? So, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Father God, thank you for the assurance, for the love, for the care, for the propitiation that you've done, for the expiation, Lord God, that you have given us, for the loving kindness, Lord God, that you made, for the power that you've shown kahit na makasalanan kami, kahit na ganito yung aming mga ginagawa, paulit-ulit, pero still, Lord God, nakaready yung forgiveness mo. And the wonderful thing is, Lord God, yung kapatawaran mo, Panginoon, ay tapos na.
Nangyari na doon sa cross. It is already finished. Bayad na yung aming sin. And the wrath of yours, Lord God, is already exhausted by Jesus. Thank you, Lord God, for doon sa sinabi ni David na kung gaano raw kalayo yung east sa west, ganun din daw, Lord God, yung iyong kapatawaran sa amin, na nilayo mo yung sin na yun sa amin. Thank you, Lord God, sa kabutihan mo. I pray that this would be understood by every one of us. Sa iyo po lamang ang paporit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.